Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Nung mai-content po ni Hitad si Speaker Martin Romualdez tungkol po sa multi-billion US bribery allegation, akala ho natin, kahit ako, akala natin gawa-gawa lang ni Hitad. Kasi kilala naman po natin si Hitad. Mahilig ho yan maggawa-gawa ng fake news. Di ho ba? Pero nitong makalipas po na 2 araw, naibalita po o lumabas po ito sa Pilipinas. Napagtanto ko tuloy, mga ka-PL, sabi ko ba, totoo pala yung sinasabi ni Hitad? Ha? Hindi pala lahat ng sinasabi ng buang na yon gawa-gawa lang. O ito po ang video, mga ka-PL, ipapanood ko po sa inyo. Kayo na lang po ang umusga. Okay? Pero bago ko po ito simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Basahin ko lang po ito, napakaikli lang naman. Malaking balita ang matinding alitan ng mag-amang Tomohiro at Kazuo Okada. Tungkol po ang isyong ito sa Okada na naik-content po ni Hitad. Natandaan nyo po? Sa pag-aagawan ng kontrol sa Okada, Manila. Okay. Subalit, mas malaking balita pa rito, lalo na sa mga Pinoy audience, ang umano'y pagkakasangkot, mga ka-PL, ni House Speaker Martin Romualdez sa sinasabing suhulan. So tumanggap, parang tumanggap ng suhol di umano itong si Speaker Martin Romualdez. Okay, para maimpluwensyahan ang local court sa kaso na may kaugnayan sa 40 hectares casino property, mga ka-PL. Tuloy ko lang. Marami ang nagtataka na sa kabila ng ilang ulit na nailathala sa international media, ulitin ko lang ilang beses pong nailathala sa international media, mga ka-PL, ang naturang isyo, halos walang lumabas na balita kaugnay dito sa Pinas. Tuloy, ang tanong po ng Pilipinas Today, anyari? O ito na po ang video. Kayo na po ang umusga. Okay? Kasi hindi naman po ako mapanghusga. Nagbibigay lang po tayo ng reaction dito. Ayos? O, eto na po ang video. Sa media conference noong October 6, 2023, todo tanggi si House Speaker Martin Romualdez at sinabing fake news ang pagkakadawi sa kanya sa multi-billion US bribery allegations na may kinalaman sa ownership battle ng Okada, Manila. Reached this point in our career and we've known when to dignify questions, queries, or allegations, and when it comes to fake news, we just don't dignify it and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that, and we just try to focus on the issues that have credibility and truth behind it. Matapos umanong makatanggap ng malaking suhol, inakusahan si Romualdez na namagitan umano para maibalik ang dating board ng Okada, Manila matapos maglabas ang korte ng arrest warrant.
Ang kaso ay base sa reklamo ng 26 Capital, isa sa mga kumpanyang nais kumontrol sa Okada Manila dahil sa $275 million failed merger nito sa UEC na nag-ugat sa brasuhan ng mag-amang Okada sa gitna ng court proceedings sa Delaware Court. Base sa dokumento, lumutang ang pangalan ni Romualdez na siya umanong tumanggap ng heavy luggage na naglalaman ng item na galing kay Sato Nobuki ng UEC, ang kumpanya na may-ari ng Okada Manila. Giit ni Romualdez, walang katotohanan ang aligasyon sa kanya. Sa katunayan, wala rin daw siyang summon na natatanggap mula sa Delaware Court. No, so that's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quote an item to Romualdez. So I'd just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why It didn't occur. never. Naging hot item sa international media ang pagkakabanggit kay Romualdez sa isang corporate lawsuit na inihain sa Delaware Chancery Court sa US. Bukod sa Japanese media, ilang ulit na rin na-publish sa Reuters, Bloomberg at iba pang malalaking international news entities ang kontrobersya. Pero hindi na inatahala ng Philippine media. Labis din ang pagtataka ng Pangulo ng Pulse Asia na si Professor Ronald Holmes na kasalukuyang nasa Japan nang makapanayam ng Pilipinas Today via Zoom conference. Dito wala. Diyan wala. Dito lumabas siya. Yan talaga dito. Tawag dito. Pag tinatanong mga hapon dati, pag may Okada, basically, hindi nila kilala na casino operator kasi wala mga casino sa Japan eh. Pero nung lumabas kayong balita, ay nako. Matatandaan na unang inagaw umano ni Tumihiro ang pag-aari ng Okada Manila mula sa kanyang ama noong 2017. Subalit matapos ang 5 taon ay naibalik ang 40 hektaryang casino property kay Kazuo na natuloy sa port battle sa Amerika. Ayon! Multi-bilyong US bribery allegation di umano. Mga ka-PL. Ano po ang masasabi ninyo? Kung ano man itong lumabas sa balita, dito sa mga supporter naman ni Speaker Martin Romualdez, kayo na po ang humusga. Hindi po namin sinisiraan si Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, nasabi rin po dito sa balita na hindi po ito lumabas sa mga pahayagan dito sa ating bansa. Una ko po itong narinig kay Hitad. At mga ka-PL, maliwanag naman po dito sa video, pinasinungalingan po ni Speaker Martin Romualdez. Di umano, fake news. Okay, fake news. Fake news di yun ang tanggapin natin. Di ba? O kayo po, ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Paki-comment na lang po. Ayos! O yung mga vlogger na taga-suporta ni Speaker, gawan nyo po ito ng reaksyon. Siyempre, gusto rin po namin marinig yung mga yung reaksyon nyo tungkol dito. Basta, alam naman po natin, no, marami pang halalan na nadadating sa bansa natin. Ang pinakaaral po nito, mga ka-PL, pumili po tayo, piliin po nating mabuti yung mga iboboto ho natin na baka naman akala natin mabuti pero pag sila na ang maupo, tayong mga Pilipino na naman ang kawawa. Malulugmok na naman itong ating bansa. Oo, nandoon na tayo. Mga Marcos, maraming inakusa sa kanila. Maraming ikinaso sa kanila, pero lahat po dumaan sa korte. At lahat po hindi napatunayan. Kaya masasabi ko na malinis itong mga Marcos. Lahat paninira lang sa kanila. Kasi hindi po napatunayan. Kaya ngayon, nakasuporta po tayo sa ating Pangulo. Pero, yung iba, di kayo na lang po ang humusga.
Okay? O ituloy ko lang po itong magandang balita. Nagbunga na po ang paglarga-larga ng ating Pangulo, mga kapiel, sa iba't ibang bansa. Hindi lang basta bunga, kundi liglig, siksik at umaapaw pa. O ito, basahin ko lang ha. Mula po ito sa Abante. Nagbunga ang madalas na biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa abroad. Dahil nakapag-uwi ito ng 427 bilyong foreign investment, mga kapiel. 427 billion lang naman. Anong mangyayari, PL? Yung naiuwi ng Pangulo, syempre, may mga mamumuhunan sa bansa. Di kahit papaano, makakausad-usad po ng kaunti ang ekonomiya ng ating bansa. Pangalawa, ito ang pinaka-importante sa lahat. Makakalikha po ito ng maraming trabaho sa ating mga kababayan na meron pa rin iba dyan na wala pang trabaho. Malaking tulong po ito. Importante, nagbunga. Yung mga naging lamierda ko, sinasabi nitong mga kritiko ng Pangulo, nagbunga ha. Mahiya naman kayo sa fresh ninyo. Hindi nagpapasarap ang Pangulo sa ibang bansa. Nagtatrabaho siya. Eto na. Unti-unti na nagbumunga. At sasabihin ko na rin po ang kabuuan, mga kapiil. Hindi lang po 427. Sa ilang buwan po na pagbiyahe ng ating Pangulo, mga ilang buwan ba? Mga palagay ko, 6-7. Nagbunga po ito ng 700 billion mahigit. Ayos, di ba? Nasaan na yung mga nagsasabi na pasarap buhay lang daw ang Pangulo sa ibang bansa? Ito, isasampal po ko sa gilagid ninyo. Ayos! Ano pa masasabi ninyo, mga kapiel? Paki-comment. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.